Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga kagiliw na tagapakinig. Ako si Reggie, at ang karanasan na ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2000. Nagtatrabaho ako sa Manila pero ang probinsya ko ay nasa isang bayan sa Oriental Mindoro. Kapag may pagkakataon at nagkakaroon ako ng mahabang pahinga sa trabaho, umuwi ako sa bayan namin. Mas gusto kong doon nagbabakasyon dahil naroroon ang mga kaibigan ko at pamilya. Maganda naman sana ang trabaho ko sa kumpanya. Tama lamang din ang sahod para sa binatang kagaya ko. Malapit na rin sana akong mapromote pero alam naman natin, basta trabaho na ang usapan at may mga kasamahan na ayaw kang umangat lalo na kung mas matagal sila sa trabaho. Lahat ng paraan ay gagawin nila manatili ka lamang sa baba kagaya nila. At yun ang nangyari sa akin. Kaya bago pa man tuluyang sumakit ang ulo ko, ay nagdesisyon na akong umalis sa kumpanya. Nag-resign ako sa dahilan na hindi ko na kaya ang trabaho. Pero masama din ang loob ko kahit papano dahil gusto ko sanang ginagawa ko. Pero para makaiwas sa gulo, ay mas pinili ko na lamang na umalis at nagdesisyon na umuwi na muna at magpahinga ng kahit isang buwan man lamang. Ito ay noong taong 2000. Lulan ng eroplano ay napagdesisyonan kong umuwi sa probinsya. Sa isang bayan ito, sa may Oriental Mindoro. Isang buwan akong mananatili sa lugar bago ako babalik sa Manila para muling mag-apply ng trabaho. Hindi naman ako nag-aalala sa aking mga magulang dahil sa maganda naman ang hanap buhay ng aking ama noon. 3 lamang kaming magkakapatid at ako ang ikalawa. Ang panganay namin ay isang nurse na nakabase sa ibang bansa at ang pangatlo naman ay isang accountant na nagtatrabaho din sa Manila. Nag-iisa akong lalaki at ang 2 kong kapatid na babae ay pareho ng may mga asawa. Ako na lamang ang wala pa. Pag-aalaga ng isda ang kabuhayan ng aking magulang na sina Mitong at Elena. Hindi sa pagmamalaki pero medyo may kalakihan ng palaisdahan ni Tatang. Kaya niya kami nagawang pag-aralin hanggang nakatapos kami ng kolehiyo. At yun na nga, nasa 2:00 na ng tanghali nang nakarating ako sa bahay. Hindi alam ng mga magulang ko na uuwi ako ng araw na yon. Kaya hindi sila nakapaghanda ng aking kakainin. Sinadya ko rin naman na hindi sabihin sa kanila dahil mas gusto kong manghuli ng mga alimango. Ayama ang tawag sa amin ng alimango. Kumain lamang ako ng paksiw na isda pagkarating ko at saglit na nagpahinga. Nang sumapit ang 3:00 ng hapon, naisipan ko nang pumunta na muna sa aming palaisdaan. Nakita ako ng mga kaibigan ko na sina Melbert at Dave. Kung kaya't maging sila man ay sumama na rin sa akin pagpunta sa palaisdaan na yon. Pagdating namin sa palaisdaan, ay kasalukuyan namang nakikipag-usap si Tatang sa ama ng isa pa naming kaibigan na si Brian. Ang ama ni Brian na si Mang Pedok ang katulong ni Tatang sa pag-aalaga ng mga isda. Nagulat pa si Tatang nang nakita niya kaming paparating. Kaagad naman kaming lumapit sa kanila ni Mang Pedok at nagmano. Sinabi ko naman kay Tatang ang dahilan kung bakit kami naroroon sa lugar. Nabala kong manghuli ng ayama at hipon. Maging ng ilang pirasong bangus dahil bala kong makipagbanding sa mga kaibigan ko mamayang gabi. Nang sa ganon, ay magkaroon naman kami ng oras. Medyo matagal na rin ang nakalipas nang muli kaming magsama-sama at nagkita-kita dahil kagaya ko ay nagtatrabaho din sa ibang lugar sina Melbert at Dave. Nagkataon lamang na nagkasabay kaming 3 sa pag-uwi sa aming lugar. Nang pinayagan na kami ni Tatang ay pinunta namin si Brian sa kanila para isama sa panghuli ng aming lulutuin mamayang gabi. Sakto naman nakakauwi lamang nito mula sa pamamasada nang dumating kami sa bahay nila. Nagulat pa ang loko nang nakita kaming 3. "Welcome back mga tol. Ang akala ko nakalimutan niyo na ako eh." Medyo nahihiya pang wika sa amin ni Brian. Sa aming 4 kasi ay tanging siya lamang ang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Nagkasakit at namatay ang kanyang ina.
May dalawa pa siyang kapatid na nag-aaral noon kaya hindi na niya nagawa ang makapag-aral sa kolehiyo. Pwede ba naman yun? Bata pa lang tayo, tayong apat na yung magkakasama eh. Kaya hindi pwedeng makalimutan ka namin no? Sagot ko kay Brian. Kasunod nito ay ang pagsabi namin sa kanya ng plano naming mamayang gabi. Kagad namang sumang-ayon si Brian sa plano namin na yon. Kaya nagbihis lamang ito ng damit at nagpaalam sa kapatid niya na sasama siya sa amin sa pag-alis. Tumangulang naman ang kapatid niya at pumasok na sa bahay nila. Habang kami na naman ay muli nang naglakad pabalik sa palaisdaan noon. Maayos kaming nakapanghuli ng mga ayama, hipon at ilang pirasong bangus. Magkakasama din namin yung niluto sa bahay kubo namin sa palaisdaan. Kasama na doon ang inuman at kwentuhan tungkol sa buhay-buhay naming magkakaibigan. Hanggang sa dumapo na ang usapan namin sa pag-akyat ng bundok. Napag-usapan namin na aakyat kami sa bundok na madalas naming ginagawa noong nasa sekundarya pa lamang kami. Pero sa pagkakataong ito, ang target naming aakyatin ay ang pinakamataas na bundok sa Oriental Mindoro, ang Mount Halcon. Hindi ito ang unang pagkakataon na aakyat kami ng bundok kaya kahit papano ay may idea kami kung ano ang mga kailangang igawi kapag umakyat doon. Naisipan din namin na umakyat ng bundok sa araw ng Sabado. Balak naming manatili hanggang Lunes ng gabi o kaya Martes na ng gabi ang uwi namin sa bayan. Nagkasundo naman kaming magkakaibigan sa pag-alis namin. Kaya ng gabing yon ay magkakasama kaming natulog sa bahay kubo namin sa palaisdaan. Tinanghali kami ng gising kinabukasan. Naabutan pa kami ni Tatang sa palaisdaan na yon. Inutusan ako na mag-init ng tubig para sabay-sabay na kaming makapagkape. Kinuwento ko kay Tatang ang balak naming magkakaibigan na umakyat ng bundok. Sinabihan niya kaming mag-ingat sa bundok na binabalak naming akyatin. Ayon sa kanya ay marami siyang naririnig na kwentong kababalagan sa bundok ng Halcon. Sinabi ni Tatay na ayon sa narinig niya, ay iba't ibang uri ng engkanto ang nakatira sa bundok na ito. Hindi lang basta engkanto, kundi ayon pa sa kanyang narinig, ay may aswang din na naninirahan sa bundok na yon. Bilang kabataan na lumaki malapit sa bayan at hindi pa man nakakita ng sinasabi nilang aswang, hindi buo ang paniniwala namin pagdating dito. Ganun pa man, tumango na lamang kami ng pagsang-ayon sa sinabi sa amin ni Tatang. Nagsuwestiyon din ito na sumangguni muna kami sa isang albularyo. Nang sa ganoon ay mabigyan niya kami ng pangontra at gabay. Sinabi ko kay Tatang na sa wala naman akong kilalang albularyo noon. Nagtanong na din ako kung may kakilala ba siya. Kahit naman kasi hindi kami lubos na naniniwala ay nasa isip pa rin namin na walang masama kung susundin ang payo ng mga nakakatanda. Sa kabilang barangay, malapit sa palayan, magtanong lang kayo kung saan ang bahay ni Manong Bunig. Ituturo sa inyo ng mga nakatira doon ang bahay ng matanda. Dahil kilala siya sa lugar na yon. Wika ni Tatang sa amin. Tumango naman kami at nagpasalamat kay Tatang. Nang kaming apat na lang ang natira, nag-usap-usap kami kung pupuntahan nga ba namin ang bahay ng albularyo. Nagwika naman si Brian na para iwas sa paninisi ng magulang sa huli. Puntahan na lamang namin ang albularyo. Tama naman si Brian kaya nagkasundo kaming pumunta sa bahay ng manggagamot. Kinabukasan ng hapon na yun ay mas pinili na muna naming maglaro ng basketball. Maligo sa dagat. Wala mang trabaho. Masyado namang abala ang araw naming magkakaibigan. Bagay na na-enjoy namin ng sobra. Kinagabihan ay nagwika si Tatang na panahon na ng pag-aani namin ng isa sa mga kahon ng palaisdahan. Dahil doon ay pinili na muna naming tumulong sa mga tao na umaani doon. Natuwa kami dahil hindi namin yun nagawa ng matagal na panahon. Humingi naman ako ng ilan sa mga sugpo at alimango, maging ng bangos na dadalhin namin sa bahay ng albularyo. Pinakuha lang naman ako ni Tatang ng mga dadalhin namin kay Manong Bunig noon. Halata sa itsura niya ay natutuwa ito dahil sinunod namin ang kanyang sinabi. Kinahaponan ay magkakasama kaming magkakaibigan na pumunta sa bahay ng manggagamot. Dala namin ang pasalubong namin kay Manong Bunig.
Pagdating namin sa kabilang barangay ay kaagad na kaming nagtanong kung saan ang bahay ng albularyo. Tama nga si Tatang. Dahil kaagad na nakilala ng napagtanungan namin si Manong Bunig noon. Hinatid niya pa kami sa bahay ng albularyo. Mabuti na lang. At medyo marami ang nadala naming hipon at bangos kaya nagawa pa naming bigyan ng lalaki na naghatid sa amin sa bahay ng manggagamot. Kaagad ako nagpakilala sa manggagamot nang lumabas ito sa kanyang kubo at sinalubong kami. Natuwa ito nang binanggit ko sa kanyang pangalan ni Tatang. Ayon sa manggagamot ay bata pa lamang noon si Tatang. Ay sa ama na niya ito madalas dinadala nila lolo at lola para magpagamot. Kaedad ko ang ama mo, iho. Magkaibigan din kami noon pero nang sinunod ko ng yapak ng aking ama ay aminado ako na wala akong panahon sa aking mga kaibigan. Kasama na din doon ang pagprotekta ko sa kanila. Sa larangan ng trabaho ko ay ayaw kong bigyan ng butas ang kalaban ko pagdating sa personal kong buhay. Wika sa amin na manggagamot. Medyo magulo pero hindi na ako nag-abala pa na mag-usisa ng kanyang mga dahilan. Naisip ko na lamang na siguro nga ay hindi ko maintindihan dahil sa hindi naman ako albularyo. Ganon din ang katwiran ng tatlo ko pang kaibigan nun. Inusisa naman kami ng matanda kung ano ang pakay namin sa kanya at napadalaw kami sa kanyang bahay. Sinabi ko naman sa kanya ang balak naming magkakaibigan na pag-akyat sa bundok ng halkon. Nanlaki ang mga mata ni Manong Bunig nang sinabi ko ang binabalak namin yon. Sigurado ba kayo? Tanong niya sa amin. Tumango naman kaming apat. Sinabi din namin sa albularyo ang dati naming gawain na umaakyat ng bundok at nananatili doon ng ilang gabi. Kagaya ng sinabi sa amin ni Tatang ay ganun din ang sinabi sa amin ni Manong Bunig. Ganun pa man, ay binigyan niya kami ng maaari naming gawing pangontra sa aswang at pantaboy. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo mabibigyan ng pangontra sa mga engkanto dahil wala namang pangontra laban sa kanila eh. Lalo na't kayo ang pupunta sa tahanan nila. Pero sa tingin ko ay mabuti din kayo mga bata, kagaya ng inyong mga magulang, di ba? Tanong ni Manong Bunig noon. Siyempre tumango kami. Nagpasalamat sa albularyo. Binigyan niya kami ng kwintas na gawa sa kahoy. Mabango ang kwintas na hindi ko alam kung anong uri ng kahoy ang ginamit. Nang tanungin ko si Manong Bunig kung magkano ang babayaran namin ay ngumiti lamang ito habang nagwiwika ng walang katumbas ng kasing halaga ang kwintas na yan mga iho. Ang tanging makapagbibigay ligaya sa akin ay ang pag-ingatan niyo ang kwintas at respetuhin ninyo ang kalikasan sa inyong paglalakbay. Saan man kayo pumunta, palagi niyong isaalang-alang ang kalikasan. Nang sa ganon ay mananatiling aktibo ang kwintas at mapoprotektahan kayo sa mga nilalang ng dilim. Makakaasa po kay Manong. Aalagaan namin ang kalikasan at ang kwintas na bigay mo sa amin. Halos sabay na sagot namin ni Brian. Ngumiti naman ang albularyo at tumango na lamang. Hindi na kami nagtagal pa sa lugar na yon. Kaagad na kaming nagpaalam sa manggagamot. Itinago na ang kwintas sa loob ng aming damit. Pagdating namin sa bahay ay naroroon si Tatang. Tinanong niya kami kung nakausap na ba namin ang albularyo. Kaagad ko namang ipinakita sa kanya ang kwintas na suot-suot ko. Sinabihan niya ako na itago yon. Pinaalalahanan niya kaming magkakaibigan na wag naming ipaalam kahit kanino ang mga pangontra namin laban sa aswang. Nagulat pa kami nang sabihin niyang maging sa lugar namin ay may mga nilalang na kagaya ng aswang umano. Anya, maging handa kami dahil magiging mainit kami sa mata ng mga nilalang na ito. Ganon pa man, ay hindi nila kami basta-basta magagalaw o hindi kaya ay mabiktima. Ayon pa kay Tatang na mabisa ang ibinigay sa amin ni Manong Bunig na pangontra. Kaya panatag na siya na kapag umakyat kami ng bundok, sisiguraduhin lamang namin na susundin namin ang lahat ng bilin na manggagamot. Nang sa ganon ay ligtas kaming makakauwi at walang aberyang mangyayari nun. Tumango kami ng pagsasang-ayon sa mga sinabi sa amin ni Tatang. Nag-usap-usap pa kami magkakaibigan na unang beses naming nakatanggap ng maraming paalala sa lakad namin dahil lamang sa pag-akyat sa bundok na yon. Napag-usapan pa namin
na siguro nga may ganun talaga ang mga nilalang. At kung wala man, ang importante ay sinusunod namin ang mga habilin sa amin bago pa man kami umalis. Walang ano-ano ay napansin ko na para bang bad trip si Dave. Pasimple ko itong siniko at tinanong kung ayos lamang ba siya. Bumuntong hininga ito habang nagsasabi na inaaway daw siya ng nobya niya. Gusto na nitong bumalik na kaagad siya sa Maynila. Hindi siya pinapayagan ng nobya niya na sumama sa amin sa pag-akyat sa bundok. Langya naman tolo, hindi ka namin naagawin sa nobya mo. Purong barako tayong lahat dito. Wika ni Brian habang nagpapakita ng kanyang muscle. Imbis na tuluyang mainis na natawa na lamang kaming lahat. Ako naman ay sinabihan si Dave na bata pa lamang kaming apat ay magkakasama na kami. Kaya alam na niya kung anong ugali namin. Kung masama kaming kaibigan, paniguradong sira na ang buhay namin ngayon. Pero hindi. Wala kaming record ng kahit anong krimen o kalokohan sa barangay. Dahil doon, ipinagsawalang bahala na lamang ni Dave ang kanyang iniisip noon. Lahat na lang kasi ng gagawin ko bawal eh. Pakiramdam ko tuloy ang sama kong tao. Wika ni Dave na ang tinutukoy ay ang kanyang nobya. Hindi na lamang kami umimik pa. Si Milbert na lamang ang nagsabi na pag-usapan na lamang nilang dalawa kapag nakabalik na siya ng Manila. Halos sabay pa kaming tatlong nagsabi na, ang mahalaga hindi mo siya niloloko tol. Kami kasi magkakaibigan na kapag nagkanobya hindi na nagsasideline pa sa iba, Sir Seth. Yun nga lang, wala pa talaga akong matipuan kaya sa aming apat, kaming dalawa ni Brian ang walang nobya. Sina Melbert at Dave ay meron na. Sa katunayan, si Melbert ay nakatakda ng magpakasal pero wala pang eksaktong petsa. Nagsisimula na silang magplano ng kasintahan niyang si Menchie. Dumating ang araw ng pag-alis namin. Umaga pa lamang ay nakahanda na ang lahat ng aming dadalhin. May motor kaming tatlo at si Brian lamang ang wala kasi nga tricycle ang ginagamit niya. Sinabihan ko pa siya na sumakay na lamang sa motor ko para may kasama ako noon. Pero si Tatang, tila na pamahal na yata sa kababata ko dahil ora-orada niyang ibinigay kay Brian ang motor na binili niya 2 taon pa lamang ang nakakaraan. Napangiti na lang ako. Kilala ko si Tatang. Kapag magaan ang loob niya sa isang tao ay hindi siya nanghihinayang na magbigay. Kahit pamahal ang gamit na yon. Nagkasundo kami na sa isang tent ay 2 kami ni Brian na magkasama. Sa isang tent naman ay si Dave at Melbert. Maliban sa tent ay may kanya-kanya din kaming dalang duyan. Kung saan maaari naming isabit sa sanga ng mga puno kung sakaling abutin kami ng gabi sa daan at wala kaming malatagan ng aming tent. Maayos kaming bumiyahe papunta sa lugar na aming pupuntahan noon. Mula sa lugar namin ay nasa 3 oras ang biyahe papunta sa lugar kung saan kami dadaan papunta naman sa paanan ng bundok. Mula naman sa kalsada na noon ay hindi pa simentado. Kailangan naming maglakad ng mahigit 1 oras bago marating ang paanan ng bundok. Dahil doon, naghanap kami ng bahay kung saan maaari naming iwanan ang aming mga motor nang hindi nag-aalala. Mabuti na lamang at may nakita kaming tindahan sa lugar. Nakiusap kami na iwanan na muna namin ang aming motor sa kanila at magbabayad na lamang kami sa kanila kung magkano ang singil nila noon. Mapanatili lamang naligtas ang aming mga motor. Kagad kaming tinanong ng lalaki na nagpakilala sa amin sa pangalang Manto. Saan ba ang punta ninyo mga iho? Tanong nito. Kaagad naman kaming sumagot kung saan kami pupunta. Nanlaki pa ang mga mata ng Ginoo nang sinabi namin na sa bundok ng Halcon kami pupunta. Tinanong niya kami kung hindi ba namin alam kung gaano kadelikado ang bundok para sa kabataan na kagaya namin. Sinabi niyang hindi lamang mga engkanto ang naninirahan sa bundok na yon, kundi mga aswang din na mababangis at mga tao na naliligaw sa lugar ang kinakain ng mga ito. Hindi niyo alam kung gaano kadelikado ang binabalak ninyong gawin, sabi ni Mang Manto. Pero hindi na nito na ituloy ang sasabihin ng isang lalaki ang lumapit sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Tumingin na lamang ito sa amin na makahulugan
habang nagwiwika na maaari naming iwan ang aming motor sa kanila at hindi na namin kailangang magbayad. Ngumiti na lamang kami sa kanya. Nagpasalamat sa pag-aalala niya sa amin. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakad. Sa bawat lugar na madadaanan namin, maging ang mga nagtatrabaho sa palayan na amin nadadaanan noon, ay binabalaan kami tungkol sa mga nilalang sa lugar. Pero hindi kami nakinig. Patuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang sa tuluyan na kaming nakarating sa bukana ng paanan ng bundok. Nasa 45 minutos kaming naglalakad mula sa bukana ng gubat noon nang may nakita kaming ilang kubo na nakatirik sa lugar. Pero kapansin-pansin na walang tao sa paligid ng kubo na yon. Samantalang kakaibang init naman ang aming naramdaman sa kwintas na aming suot noon. Kung kaya't nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa inabot na kami ng 3:00 ng hapon. Doon pa lamang kami nakaramdam ng gutom kung kaya't saglit kaming naupo sa lilim ng isang malaking puno. Nawala ng pangiinit ng kwintas pero pinalitan naman ito ng napakalamig na pakiramdam. Dahil doon, nag-usal ako ng tabi-tabi sa mga nilalang na nakatira sa lugar na yon. Ganoon na rin ang ginawa ng 3 ko pang kaibigan. Napag-usapan namin na wag kaming mag-iwan ng kalat sa lugar. Doon pa lang, unti-unting nawala ang sobrang lamig na pakiramdam ko sa kwintas. Ganoon na rin sa 3 ko pang kaibigan. Pagkatapos naming kumain ay saglit lamang kaming nagpahinga. Nang sumapit ng 4:00 ng hapon, ay nagsimula na kaming muli sa aming paglalakad, patungo sa itaas ng bundok. Sa tansya namin ay aabutin pa kami ng 7 oras sa paglalakad bago namin marating ang pinakatuktok nito. Hanggang sa inabot na kami ng dilim sa paglalakad, doon na nagsimulang magbago ang klima sa paligid noon. Unti-unti na kaming nakakaramdam ng mainit na kapaligiran. Nakakaramdam na rin kami ng pag-iinit ng aming kwintas. Kung kaya't napagpasya namin na maghanap ng punong kahoy kung saan maaari kami magsabit ng duyan na may kataasan ng agwat sa lupa. Batid kong ginabayan kami ng nasa itaas dahil sa kaagad naman kaming nakahanap. Hindi namin alam kung anong uri ng puno ang aming naakyat pero palibot ang mayabong at malaking sanga ng puno na yon. Dahil doon, nakasabit kami ng aming duyan. Habang nagkakabit ay napag-usapan namin na kahit anong mangyari, ay hinding-hindi kami gagawa ng ingay at gulo na gaya ng binilin sa amin ni Manong Bunig. Nanatili lamang kami sa duyan ng hindi kumikibo, habang pinapakiramdaman namin ang paligid noon. Habang nasa duyan, sinikap kong makita kung ano ang nasa ilalim ng puno. Kinilabutan ako nang nakita ko ang 3 pares ng mapupulang mata na tila ba inaaral ang puno na aming kinalalagyan. Habang ang kwintas naman ay naglalabas ng magkahalong init at lamig na sensasyon na parang nanonood sa aking kalamnan. Nagtataka ako nang nakita ko na tila ba nakamasid lamang ang 3 pares ng mapupulang mga mata na ito. Gayunpaman ay hindi lumalapit ang mga ito sa puno, na animoy may iniiwasan sila sa puno na aming kinaroroonan. Hanggang sa nasinagan ng buwan ng mga nilalang at doon ko nakita ang mga aso na kulay itim, nakatingala sa puno mula sa malayo. Sa maikling sandali na nasinaga ng mga nilalang ng buwan, sapat na yon para manayo ang lahat ng balahibo sa katawan ko. Halos hindi ako makapaniwala sa nakita. Nakita ko kung paano maglaway ang mga ito. Laway na hindi napuputol. May amoy din na mga ito na nakakapagbaliktad ng sikmura. Animoy pinaghalong dumi at bulok na karne ang lumaganap na amoy sa paligid. At para maiwasan ko ang magsuka, inamoy ko ang kwintas na aking suot-suot noon. Marahil ay ganun din ang ginawa ng aking mga kaibigan dahil sa hindi sila nagsuka sa kabila ng nakakasulasok na amoy na bumabalot sa paligid. Hanggang sa umihip ang malamig na hangin,
Naaninag pa ng mga mata ko ang puting liwanag na dumaan sa aking harapan patungo sa mga nilalang na naging sanhi kung bakit nawala ang 3 pares ng mapupulang mata. Hindi ko na namalayan ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang kami dahil sa masakit na sikat ng araw na tumatama sa mukha namin na lumulusot sa makapal na dahon ng puno. Doon lang namin napagtanto na puno ng pili palang puno na aming inakyat at nasabitan ng aming mga duyan. Nauna kaming nagising na Brian kung kaya't ginising na namin sina Melbert at Dave. Tinanong ko si Brian kung nakita niya ba ang 3 aso na nakita ko kagabi. Sa tingin ko tol, hindi lang yun aso. Mga aswang ang mga yon. Mabuti na lang walang masamang nangyari sa ating 4, no? Wika ni Brian na sinang-ayunan ko naman. Habang ang 2 naman naming kaibigan ay tila ba walang alam sa kung ano ang nangyari kagabi. Ayon sa kanila, kaagad silang nakatulog dahil sa pagod nila sa paglalakad. Pagkatapos ng agahan ay nagsimula na naman kaming maglakad paakyat sa bundok. Sa 4 na oras na paglalakad namin, may nakasalubong kaming matanda na may daladalang sako. May kasama itong binatilyong batang lalaki na may dala din na bayong na hindi ko maintindihan kung anong laman. Tinanong nila kami kung saan ang tungo namin at kung naliligaw ba kami sa bundok na ito. Nang sinalubong ko ang kanyang tingin para sagutin sana, umiwas ito. Humakbang pa ito at ang binatilyo ng 2 hakbang paatras. Bagay na hindi ko naman maintindihan. Dahil doon ay ngumiti na lamang ako habang nagwiwika na hindi kami naliligaw at balak talaga naming umakyat sa tuktok ng bundok halkon. Doon ay nakita ko kung paano ngumisi ang matanda at ang binatilyo. Sige, magkita na lamang tayo mamaya. Wika ng matanda. Maging ang binatilyo ay ngumisi na rin. Nandiri pa ako nang nakita ko ang maiitim nitong ngipin at gilagid. Matulis din ang ngipin nito na animoy hinasa ng patulis. Walang sabi-sabi na tumalikod ang mga ito at nagpatuloy na sa paglalakad pababa ng bundok. Pero nag-iwan ng mga ito ng hindi kaaya-ayang amoy na kagaya ng nakakasulasok na amoy kagabi. Muli pa kaming naglakad ng sawari namin ay nasa kalahating oras pang layo nun. Nang may nakasalubong naman kaming animoy matandang pulube. Hindi ito nangangamoy na kagaya ng matanda at ng binatilyo. Salip, naamoy namin sa matanda ang halimuyak na kagaya ng suot naming kwintas. Nagtanong ang matanda kung may dala ba kaming pagkain. Nagugutom daw siya. Nang sinabi niya yun ay doon pa lamang namin naalala na hindi pa pala kami nakakakain ng tanghalian. Nagpasya kaming kumain na muna nun at niyaya namin ang matanda na kumain kasama namin. Nagpakilala kaming 4 sa kanya pero siya hindi man lang sinabi ang pangalan niya. Nakikain din naman ng matanda sa amin nun. Pero pagkatapos ay nagwika ito ng, "Huwag niyo nang ituloy pang binabalak ninyong pag-akyat sa tuktok ng bundok. Sikapin niyo rin makabalik sa puno kung saan kayo nagpalipas ng gabi. Huwag na huwag kayong bumaba sa puno hanggat hindi pa sumasapit ang umaga. Ramdam ko sa inyo ang paggabay ng kaibigan kong si Bunig. Kaya ako nang nagsasabi sa inyo, huwag niyo nang ipagpatuloy ang binabalak ninyong gawin. Yung matanda at ang binatilyo na nakasalubong niyo kanina, 2 lang sila sa maraming aswang na naninirahan sa lugar na ito. Kaya ito na ang una at huling pakikipag-usap ko sa inyo. Kung anuman ang mangyayari sa inyo sa susunod, hindi ko na yan kargo de konsensya, ha? Alalahanin niyo, binalaan ko na kayo." Walang ano-ano ay bigla na lamang itong nawala. Wala din itong bakas kahit nakatiting. Kinilabutan kaming magkakaibigan sa sinabi ng matandang yon. Kaya naisipan namin na bumalik na lamang kung saan ang puno na pinagpahingahan namin kagabi. Madilim na nang nakabalik kami sa puno kung saan kami nagtago. Dahil doon ay hindi na namin nagawang kumain. Ganun pa man ay tiniis namin ang gutom dahil nararamdaman na namin ang klima na naramdaman namin nung nakaraang gabi. Nagmasid na kaming 4 sa paligid pero
Nakapagtataka na tila ba hindi kami nakikita ng mga nilalang. Nakita namin ang mga ito na naglalakad sa ibaba ng puno. Kung kagabi ay 3 pares ng mapulang mata ang aming nakita, ngayon naman ay mga taong naglalakad nun. Pero ang mga tao na ito, ubod ng payat. Tila ba naglalakad ang mga ito na ginagamit din ng kanilang mga kamay. Animoy mga aso ang mga ito na gumagapang paakyat sa bundok kung saan kami dumaan paakyat noon. Pero makalipas ang 1 oras ay nakarinig na lamang kami ng iba't ibang huni na hindi namin maintindihan. Nakakakilabot. Nakakasulasok ang amoy. Pero kagaya ng ginawa ko noong nakaraang gabi, hinamoy ko na lamang ang kwintas na aking suot noon. Kinabukasan ay muli kaming nagising dahil sa sikat ng araw. Hindi na rin namin nagawang kumain dahil mabilis na kaming naglakad papalabas ng bundok. Saka na lamang kami kumain nang nakarating na kami sa pinakaunang palayan kung saan nasa labas na ng bundok na ito. Pagkatapos naming malamnan ng aming tiyan, dali-dali na rin kaming naglakad pabalik sa tindahan kung saan namin iniwan ang aming motorsiklo. Pagdating namin sa tindahan ay nakita ko na lumiwanag ang itsura ni Mang Manto nang nakita niya kaming paparating. Samantalang sa hindi kalayuan, may matanda na animoy galit na nakatitig sa aming 4. Hindi namin ito pinansin. Tinanong kami ni Mang Manto kung nakarating ba kami sa tuktok. Hindi na po kami tumuloy. Mas pinili na lamang naming bumalik. Mahirap na po yung daan paakyat dun eh. Tumango na lamang ito. Hindi na kami nagtagal pa sa lugar. Umalis kami. Binayaran namin si Mang Manto ng 500 dahil hindi nito pinabayaan ang aming motor. Ligtas naman kaming nakarating sa bahay. Nalaman namin kay Tatang na dumating ang nobya ni Dave na si Wena. Nasa bahay nila Dave ito tumuloy. Napakamot na lamang sa batok ang kaibigan namin. Wala na rin kaming nagawa kundi ang tawanan na lamang ang kaibigan namin na ito. Dahil gabi na kami nakarating at sa lahat ng pinagdaanan namin sa bahay na lamang nagpalipas ng gabi ang aking mga kaibigan. Kinabukasan, bago sila nagsiuwian sa bahay nila, ay una naming pinuntahan si Manong Bunig. Kinuwento namin sa kanya ang aming pinagdaanan at nagpasalamat sa kanyang gabay. Hindi man ganun ka nakakatakot para sa ibang pinagdaanan namin pero ito ang nakakahilakbot na karanasan naming magkakaibigan. Hindi ko na ibabahagi pa kung ano ang nangyari kina Dave at Wena. Basta sa uli, hindi sila nagkatuluyan.